Hello Gemini! Welcome back po sa ating channel, ang puro-purong asul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong nagpapa-reading at saka lagi pong umu-order po ng ating pong products. Maraming salamat po mga Gemini. So this is your 2026 yearly reading po Gemini, bonus reading ng mga Gemini. So I have already shuffled your cards and done pulling 3 cards na nasa harapan mo po. Those are, the first card is the Queen of Fire. The second card is the Two of Fire, yung nasa gitna, the Two of Fire. And then the last card is the card of Transformation. So apparently, the planet Jupiter is still in the sign of Cancer and it will eventually move to the sign of Leo in the middle of the year. Specifically from June 30 up until July 2027, ayan, next year, kasi isang taon yung Jupiter. Ayan, so July 26, 2027. Jupiter is 1 year, Neptune 13 to 14 years, depende kung may retrograde. So sa ngayon, nasa sign siya ng Pisces, naka-retrograde pa po siya, pero eventually, yan, mag-move na rin po yun siya. Stations direct in the sign of Aries. Sila po ng Saturn since last year. At saka yun na nga, magkakaroon po ng conjunction between these two planets. The planet Neptune and the planet Saturn in the sign of Aries. So actually, magiging bombarded, jump pack po ng mga planets. Kumbaga, magkakaroon po ng stelliums in the sign of Aries. Kasi the last time nagkaroon po ng ganun, ibang sign naman po yun siya, which is the Aquarius sign. Last month lang po yun siya, January. Ayan, so big events actually this month of February for all of us. Ayan, so Saturn is 2.5 year. Planet Neptune, as I said, is 13-14 years. Depende kung may mga retrograde. Pluto is 18 years. Minsan umaabot din po siya ng 2 dekada. Uranus is now in the sign of Gemini. Your sign mismo, Gemini, since last year. So 7 to 8 years din po yung ganung span. And then, Sun is 30 days. Yung Venus naman po is 30 days. Depende kung may retrograde kasi umaabot din po siya ng 2 buwan. Okay, so sa mga pinanganak po ng 1996 to 1998, magkakaroon po kayo ng Saturn return this time. 2.5 taon po yan siya. Kasi ang Saturn, 2.5 taon, I mean. Okay, so ano bang Saturn return? Magkakaroon po ng big lesson ng isang tao. Sa mga timeline na hindi niya talaga malilimutan sa kanyang buhay kasi may big lesson na mangyayari. Pansin mo kapag nagtungtong na ng 30, 31, 32 ang isang tao, di ba nag-iiba? Nag-iba yung aura, iba na mag-isip, and then mas mature na yung isang tao kasi kagagaling niya lang po. Bago lang nangyari sa kanya yung Saturn return. So Saturn return, kung halimbawa may mga ginagawa ho tayong pasikreto, kung halimbawa may mga ginagawa ho tayong mga even illegal, illegal na bagay, oh my goodness. Wag naman, So careful kasi the planet Saturn is the planet of karma, discipline, pagiging seryoso. So, yan. So, careful, So, halimbawa, pinanganak ka from April 6, kasi the last time na nagkaroon po ng Saturn in the sign of Aries, that was long time ago. Specifically, from April 6, 1996 up to June 8, 1998. So, sa mga binanggit ko, between those dalawang dates, kung halimbawa, yun yung, birthday mo, so magkakaroon ka po ng Saturn return. At saka depende din po siya, kung saang house siya magta-touchdown. Okay, so if you're watching this according to your rising or ascendant sign, kasi yan yung, basically, first house, kasi, di ba, may 12 houses sa natal chart ng isang tao. Kaya napaka-importante din po, yung time of birth ng isang tao. Okay, so, ang rising or ascendant sign din kasi kumbaga mapa. Nagmamanifest na po siya into 3D. It represents actually the planet Earth. Kasi yung sa sun sign, yung star sign mo po ay in other degree. Depende sa degrees din po yun siya. Minsan kasi yung iba advanced, minsan kasi yung iba medyo late po sa kanila na nangyayari yung mga bagay-bagay. And then also ang sun kasi, di ba, kumbaga literal na wala pa pong mga other planets, wala pa pong mga satellite, moons, solar system, so mga ganun. Kumbaga, wala pa po, sun sign lang ang nandoon. So, 'di ba, no man is an island.
kailangan ho talaga meron ho talaga mga tao nakapaligid ho sa atin. In other world lang po siya nagmamanifest. So, just in case, kung di ka po makaresonate, makarelate sa pong sun sign, i-check mo ang rising or ascendant sign mo po. As I said, importante yung time of birth. Moon sign is the thoughts, feelings, and then emotions. And then Venus sign naman po ay depende, kasi may mga taong very specific sila. Kung liba love life yung gusto ho nilang malaman. So, yun yung pinapanood ho nila, Gemini, yung kanila pong Venus sign. So, ma-share ko lang din, sa mga kasi may mga iba pa rin po, na hanggang ngayon curious at saka parang nalilito. Ano ba? Oo. So, yan, kung hindi ka makaresonate sa sun sign mo, try mo yung sa moon sign mo. May ibang tao kasi whole picture talaga. Lahat ng sign, pinapanood po niya. Lalong-lalo na kapag may mga stelliums ka din. Okay, so yan yung laging sinasabi ng mga reader, di ba? If you're watching this according to your sun, moon, rising, Venus sign, north node, yan po yun sila. Okay? Gets? Ayan, very good. Nakikinig ka ba, Gemini? Ayan, so I miss you, mga Gemini. Kamusta ka na ba? Ayan, so, nagkaroon ulit ng di ba, yung bonus reading ng mga Gemini. Wala, gusto ko lang. Oo. Ayan, so, yun na nga, planet Uranus is in your sign, 7 to 8 years, ganon. Actually, ngayong February, mga major astrological event ho talagang mangyayari. Malakihan din talaga, Astrologically speaking, magsa-start pa lang po yung bagong taon. So, ipahabol mo, Gemini, yung mga New Year's resolution mo, ipahabol mo po yung alkansya mo, or ipahabol mo po yung mga ginagawa mo ngayon, pag-exercise, pag-workout. Kasi mag-uumpisa pa lang ho, yung taon, astrologically speaking. Kasi 'di ba ang first season, mangyayari pa lang po siya March or April. Ayan, so, major talaga, sa totoo lang, itong February, Ang iba sa atin ma-overwhelm pa, ang iba sa atin magiging emotional pa, ang iba sa atin talagang apektado sa mga mangyayari pa lamang po. So, mga talaga, 4 talaga yung napansin ko sa February. So, the first one is Chinese New Year. Opo. So, that will be on February 17, di ba? Side sa Valentine. Happy Valentine's Day, mga Gemini. Okay, so, the first one is Chinese New Year, February 17. Also, the new moon. And then, yan na nga, new moon, tapos annular solar eclipse din po yan siya in the sign of Aquarius, and magkakaroon ulit tayo ng lunar eclipse in the sign of Virgo. Diba nabanggit ko yan siya since last year pa po, Gemini, sa mga reading ko pa before, kung naalala mo po yung reading na yun. Kasi in the sign of Virgo, which is the earth sign, and then the sign of Pisces, the water sign. Diba nagkaroon tayo ng eclipse September 2025 at saka ngayon, sakto 6 months, magkakaroon ulit tayo ng lunar eclipse. Kasi the last time, blood moon din po yun siya. Ayan, so as I said, diba, sabi ko, magiging mas malakas yung mga bagyo. Careful sa mga tubig, pagbaha, biglang pagtaas ng tubig sa ilog man, sa dagat man. So may kinalaman siya sa baha, sa tubig. At saka diba yung sa earth sign Virgo, possible yung sa sinkhole, diba, lumabas marami ng mga panahon na yun, tapos malakas na earthquake, diba? And then possible rin po na volcanic eruption. So siguro sa sa ibang bansa, pero hindi pa rin po nawawala yung dito sa atin, yung porsyento na sa mismong bansa ho natin. So nagkakaroon ho talaga ng pagyanig, ng paggalaw sa ilalim po ng lupa sa mga panahong ito. So, in the age of Aquarius, new civilization, new age, in the sign of Aquarius, Pluto in the sign of Aquarius. So, science and technology, AI advancement, and also sa medical field din po yan siya. And kung pangkalahatan din po siya, kasi iba talaga yung mga transit ng mga planets ngayon. Kumbaga, pagbabago ng rules, ng system, and even the government, pagbabago. At saka pati na rin po yung sa reforma tungkol ho sa mga lupa. Ayan, yan yung mga magiging highlight sa mga susunod pa pong taon. And yun na nga, AI advancement.
Okay, so ang pinaka-last din po na napansin ko, ngayong February, Gemini, magkakaroon rin po, magsa-start rin po ng Ramadan ang ating pong mga kapatid na Muslim. Kung magpapakita pong buwan sa araw pong yan, magsa-start na po sila ng kanila pong Ramadan. So, just imagine, dami talagang event, astrologically speaking, sa buwan pong ito. Okay, so Saturn in Aries, beginning of a major astrological transit that asks you to take your goals, to take your direction and dreams seriously. Saturn in Aries 2026 is a call for you to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. So, becoming more serious, becoming more disciplined sa mga bagay-bagay, lalo na po sa mga ginagawa sa trabaho, for bigger rewards, for later success. Kung halimbawa, ito example po, halimbawa, ginagawa mo siya from Monday to Friday. Usual na ganun. Pero this time, Saturn in Aries, magiging na po yan siya, from Monday to Saturday. And then some of you from Monday to up to Sunday talaga. Ayan, so wala na pong ibang, siguro yun na nga, kalahating araw na lang, or isang araw na lang, or minsan na lang talaga sa loob ng isang buwan, mga Gemini. Kasi pagsasakripisyo, may mga gagawin. Sacrificing your comfort and also your freedom. Kung halimbawa, lagi pong kumakain sa labas, mga mamahalin, mga masasarap na pagkain sa restaurant. So, this time, mas magiging matipid, mas magiging masinop. At saka pag-control sa sarili, pag-iipon ng pera, gano'n. Halimbawa, kung lagi pong nagsha-shopping, gano'n. So ngayon, talagang control sa sarili kasi may bibilhin din, Gemini. At saka isa din po sa mga nakita ko sa'yo, Gemini, kasi 'di ba second house mo, if you're watching this according sa rising or ascendant sign mo, kasi 'di ba second house mo po yung sa Cancer. So the second house is self-worth, values, possessions, materials, or even money. Oo, isa din po yun siya sa talagang kahit naman sino, gusto talaga ang house na yan. The house of money. The house of material things, diba? So ngayon, nasa second house mo pa rin po, Gemini. So, apparently talaga, tungkol siya sa pera. Mas nagiging maganda yung pasok ng pera. Some of you may mga extrang pera, may mga extrang business, ganun. Tapos may mga unexpected na inheritance. I can feel, 'di ba, sa kalagitnaan ng taon, Gemini, 'di ba, mag-change into the sign of Leo. So that is apparently the third house. Third house is connection, communication, writing. So siguro some of you mas lalo pa pong magsusulat or publishing a book, pwedeng ganun, or making your thesis sa mga graduating students. Writing, publishing a book, your own book. Some of you studies din po kasi yan siya. Pag-aaral. Hindi naman siya kinakailangan, na literal, babalik sa school. Siguro some of you, literal talaga, babalik sa school. Pero some of you, yung bang pang mabilisan lang din, ilang buwan, ganun. Pwede naman sa inyo, yung sa inyo, seminar or workshop, pwedeng ganun. And then also, the third house, siblings. Sila naman po yung highlight, yung mga kapatid mo po, Gemini. And then, kasi yung sa 4th house, tatay naman po yun siya. 10th house kasi, yan yung nanay. Okay, so, kalagitnaan ng taon hanggang next year, I can see dito na some of you na Gemini ay mag-change ng cellphone, mag-upgrade ng cellphone. Ayan, bibili ng bagong cellphone. Hindi naman sa siguro kailangan mo lang din ng 3 or 2 cellphone. Mag-upgrade ng cellphone, even laptop. Kasi trabaho, nasa internet. Sa panahong ito. Tsaka magbabago na po yan siya, kasi the age of Aquarius, science and technology, AI, advancement. Mga cashless basis na. Mga halos na sa internet na lahat. At saka dapat alam mo din po yung mga gagawin, sa mga emails mo din. Okay, so, ayun na nga, laptop, cellphone, tablet. Some of you siguro, yung sa, diba, technology, yung sa drone, yan, mahiling, magpalipad or aaralin yung mga ganung bagay. And then, isa sa, isa din sa mga nakikita ko na isa sa mga magagandang pangyayari, sa taong ito hanggang next year. Kasi may mga ibang tao later pa talaga. Depende sa degrees po yan siya.
magkakaroon po ng sasakyan, magkakaroon po ng panibagong sasakyan, or some of you madadagdagan yung sasakyan, pwedeng motorsiklo, bike, o sige, yun yung afford. Pero kung halimbawa, walang plano, hindi mo naman siya ma-afford, so hindi ka talaga mag-resonate sa mga sinasabi kong ito, Gemini. So, i-check mo na lang yung moon sign mo or rising or ascendant sign mo, baka kasi hindi siya, Gemini. Okay? So, yun na nga, some of you magkakaroon po ng sasakyan, bagong sasakyan, pwede naman po second hand, diba? Wala namang problema, basta goods ho talaga. Okay, nadadagdagan yung motor, yung sasakyan. Kasi kapag ka fourth house, next year po yun siya, and then the other year, yan naman po yung highlight ay tungkol sa bahay, yung sa tahanan. So, possible talaga, next year and then the other year, 2027, 2028, tungkol naman po sa bahay. So, siguro some of you makaka-afford na po ng house and lot, some of you makaka-renovate ng bahay, or magpapabako ng bahay, ganun. So, depende, Ayan, alam natin, kumbaga, yung mapa, kung saan na tayo bandahan, yung mga transit, yung mga aspect, kapag may time of birth yung isang tao. So, i-message mo na lang po ako, diretso, Gemini, sa ating pong Facebook page na, pero ko sa Pinatar 999, kasi may mga times na naka-turn on, naka-turn off, pero most of the time, naka-turn off po ang ating comment section. So, diretso ka na lang po doon, Gemini, sa ating pong Facebook page na. Pero ko sa Pinatar 999. May 100k followers po yun siya. 100k plus followers. Baka kasi may makita kang iba. Kasi may napansin din po ako, Gemini, may dami account. May napansin akong ibang account na ginagaya ko yung account ho natin. Tsaka nagsishare din po yan siya. So, maglalagay na lang din po ako ng link dyan po sa ating video description. Wala ako sa comment section, Gemini, Wala, oo. Sa video description. Tignan mo po sa ibaba ho ng ating video. Check mo yun siya, Gemini. Ayan, so, isa din po, sa Neptune in Aries, invites you to step into a new vision, new dream, and leave things behind like fantasies, illusions, or even deceptions. You are being asked to take action on your dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress, and you will also want to prioritize doing healing inner work. Kasi the planet Neptune, the planet Neptune is also about spirituality and subconscious realms. It governs spirituality, intuition, dreams, and even unconditional love. Oo, wow, unconditional love. Gemini, you will benefit from enhanced communication, social connections, and new ideas. Diba ang third house is connection, communication, siblings, writings, even witchcraft, Opo, witchcraft, nandun din po yan siya. Tapos Neptune, diba, Aries. And then lastly is, isa din kasi yan siya sa tinitignan po ng mga astrologer, yung Jupiter in the sign of Leo in the middle of the year. So Jupiter Leo signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and a desire for recognition. A time when themes of self-expression, leadership, creativity, and the inner spirit are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and desire to live authentically, Gemini. This transit amplifies themes of abundance and joy but requires balancing confidence with humility. I don't know, Gemini, I can feel na some of you may mga pag-aaralan talaga. Yun yung yung sa vision ko, yun din yung nakikita, nararamdaman ko sa ngayon sa reading na ito, Gemini. So some of you sa mga seminar, attend ng mga webinar, may mga pag-aaralan sa internet, some of you may mga workshop, and then some of you yung talaga, literal na nasa school talaga. Oo. Siguro matagalan pa, babalik sa school, pwedeng ganun, mag-aaral ulit. Kung halimbawa parang sinasantabi mo siya, this time magpapa-enroll sa college, sa university, pwedeng ganun, Gemini. Kahit naman po ako, sa totoo lang, Gemini, may plano din po ako na makapag-aral po ulit. Pero hindi pa siguro sa ngayon, kasi may iba po akong mga ginagawa, pinagkakaabalahan.
Kapag mag-aaral ho ako ulit, yan, wala akong upload sa mga, sa channel o sa page ko. Or siguro madidelete, ganun, pwedeng ganun naman, oo, madidelete siya bigla. Pero depende pa rin siya, no, Gemini. Kung magkakaroon ako ng chance, oo. So, kung halimbawa, wala na akong upload, kung halimbawa, di mo na makita yung channel or even Facebook page or yung Facebook account ko. So, kung halimbawa, hindi mo siya makita, dalawang bagay lang din po, busy sa pag-aaral or busy po sa aking pong negosyo. Ayan, naalala ko lang dati, sa totoo lang, Gemini, minsan kasi napagkakamalan akong mas bata sa edad ko. Sa totoo lang, 30 plus na po ako. Nung minsan kasi, may nagtanong sa akin, to share ko lang, Gemini. Ma-share ko lang, kasi, may nagtanong sa akin, saan ba daw na, high school ako nag-aaral. Natawa ko ako. Kasi parang 8 years na akong graduate. Tapos sabi na, ay, Ineng, saan ka nag-aaral? Ganggang, sa Bisaya, diba? Gang, asa mo yung eskwela, gang. Eskwela pa ka? Tapos sabi ko, hindi na po. Sabi ni mother sa akin, ay, sayang naman. Sayang naman, out of school years ka pala. Saan ka nga? Tapos parang siya, kala ko dyan ka nag-aaral dyan sa high school na yan. Tapos natawa talaga ako. Kasi matagal na pong panahon na graduate ho ako. Ayan, so, kahit naman po ako, pinag-iisipan ko din po, na mag-aaral ho ulit. At kukunin ko yung, yung kabugas siya. So, Gemini, siguro kailangan ho natin i-cut yung video mo po, check mo na lang yung second video kasi masyadong mahaba. Iba talaga kapag ka-astrology. Kahit naman po yung reading, yung mga personal private reading, umaabot din po ako ng 2 oras sa pag-i-explain. Kasi marami pong tinatakil. So, message mo na lang po ako diretso, Gemini, sa ating pong Facebook page na parang Usap Pinay Tarot Online sa mga interesado po na magpa-personal reading, And then, yun na nga, prepare mo na lang din yung sa time of birth, birthplace, and then birth date mo po. Hello Gemini, at tayo ay nagbabalik sa inyo pong reading, second part po ng inyo pong bonus reading, 2026, yearly reading po ng mga Gemini. Ayan, hinati ho natin, masyado pong mahaba. At saka nag-on rin po ako ng electric fan kasi mainit din po. Ayan, sana mas marinig mo ako Gemini, kasi sa ingay sa paligid ho natin. Okay, so proceed ho tayo agad-agad sa inyo pong first card. So, pinakaunang card mo, Gemini, the Queen of Fire. Wow, napakaganda pong card, napakaganda pong babae. May hawak-hawak po siyang kandila at saka, ito yung symbol ng kasi, yung chakra. So, diba, kalahating dilaw, kalahating pula naman po yan siya. Tapos may sign po ng may symbol po dito na puso. So, passionate, passionate, new beginnings, a spark in your heart, following your heart's desire, doing the things that you love, sharing the gifts of love for other people. Kapag na-align tayo, diba, mas mapabilis yung manifestation. Mas napapabilis po yung mga opportunities na align tayo sa pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa Diyos, at pagmamahal sa ating pong kapwa. Ayan, so something sa sa puso mo, Gemini. Okay, so yun na nga. So siguro some of you lagi pong logical, lagi pong intellectual, lagi pong sa mind, laging ganun. Pero this time sinasamahan ng yung sa emotion, yung sa puso, nagkakaroon ng liwanag yung puso. The Queen of Fire is also the card of creative collaboration, soul connection, passion, inspired by spirit, and then also artist din po ang taong yan siya. So, lumalabas, Gemini, yung pagiging artist, yung mga talents na yan, ayan, kumbaga may background naman. Actually, alam mo na yung mga bagay-bagay, pero nag-upskill ka pa, Gemini. Nagle-level up ka pa, Gemini. So, siguro, kung halimbawa ito yung inaaral mo, may mga dinadagdag ka, ganun. Halimbawa, kung mahilig ka sa tarot card reading, sa mga tarot cards, so, siguro this time, pag-aaralan mo din yung sa astrology. Pwedeng ganun.
Kung halimbawa, alam mo na yung sa astrology, pwede naman pong, pag-aaralan naman po yung Indian astrology, yung Vedic sidereal astrology. Alam mo ba, Gemini, ma-share ko lang din, sa Vedic sidereal astrology, Gemini, yung planet ay nasa sign pa po ng Gemini. Oo. Ano pa po yan siya? Sa kalagitnaan pa po ng taon, mag-change po ng Cancer. So, wag pong mawalan ng pag-asa, Gemini, kung sinasabi pong paulit-ulit tungkol sa pera. Kasi sa Vedic, nasa first house pa po yan siya. First house is identity. Yourself, appearance, your body, kumbaga focus sa sarili. May mga pagbabago. And ito, randomly lang din, Gemini. So, siguro some of you nag-gain weight, some of you nag-lose weight naman, some of you talagang busy, sa pag-workout, sa pag-exercise, ayan, random lang din na may, kung ganun, na vision, Gemini. So, may kinalaman sa timbang mo, sa mga ginagawa mo ngayon. And then, possible din, Gemini, na bumibili ka siguro ng mga equipment, ganun. So, siguro last year na may nangyari sa'yo, or na hospital ka, or may nangyari sa'yo na sa pakiramdam mo, laging ganun, on and off, hindi siya talaga. So, this time, lilinisin yung mga kinakain, kinakat talaga yung sugar, yung coffee, yung mga drinks, even junk foods, chocolate. Yan, mas grabe talaga, kapag ka-chocolate. So, siguro kinakat mo yung mga ganung bagay. And I can see someone here, some of you na Gemini, parang nagsusuot po ng yoga jacket, exercise, yung mga pang-exercise na jacket. Siguro may lakad ka, Gemini, sasakay ng motor, di ba, magja-jacket, di ba? Depende naman po, sa tao kung gusto mag-jacket o hindi. So, yun yung nakikita ko, parang may tinatry, sinusuot, may lakad ata, or pupunta ng gym, pwedeng ganun, Gemini. And then, I can see dito na parang may tinitignan ka sa closet mo, Gemini, sa cabinet mo. Kung meron kang mga ganitong mga damit, tinitignan mo kung ano ba yung mga i-donate, ibibigay, i-let go, ganun. At saka yung mga damit na pwede pa, at saka bumibili ng bagong damit. Siguro yung sa sinasabi ko pong mga pang-equipment, sa pag-exercise, siguro bibili ng mga ganun, dumbbell, ganun. Treadmill, mga tawag sa mga ganun, basta alam mo na yun. At saka yung iba sa inyo, marami pong stock, may mga damit na pang workout, pang yoga, pang gym, may mga damit, may binili kang damit bago lang, Gemini. So siguro, yun na nga, some of you ay talagang saseryosohin, yung maganda yan siya, gusto ko yan siya, Gemini. Saseryosohin yung pag-exercise, pag-workout, saseryosohin yung pag-jogging, mas magiging consistent pa, magiging strict pa talaga sa oras, sa mga ginagawa. Okay, good thing, Gemini. At saka ang card rin pong ito, restless na tao. Very magnetic yung energy, very attractive na tao. Ayan, so kapag malakas yung attraction, yung charisma, malakas ang aura ng isang tao, mas napapabilis po yung manifestation, mas napapabilis po yung mga opportunity. Kapag lagi ho tayong nakangiti, di ba? Medyo fierce lang din yung nasa picture. Ayan, power, authority, kumbaga. Embracing your authority, embracing your power. Okay, so chakra na ito, red, tapos yellow. So, siguro, aura mo po ito, Gemini. Kulay po ng iyo pong aura. Minsan, kapag nagpapa-reading po sa akin, na tinitignan ko din, chinecheck ko din po yung aura ng isang tao. Kasi may meaning po yan siya. Sa mga tao, na nakakakita ng aura, sa mga tao pong bukas, ang kanila pong third eye, nakikita po ang aura ng isang tao. Yung chakra. Gemini, yung chakra. Marami pong kulay sa totoo lang. Napakadami ho talaga. Pero prominent ho talaga. Very significant lang din yung 7 colors. Pero napakarami pong aura ng isang tao. Diyan ho, nalalaman ho namin ang ugali ng isang tao. Diyan ho namin nalalaman kapag narcissistic, manipulative bitch ang isang tao. Alam ho namin kapag difficult kang tao, iiwasan na lang din. At saka, alam ko din yung mga tao na mababait, may mabuti pong kalooban. Kahit na maldita yung, yung labas, kahit na, parang lagi namang nakataas yung kilay ng tao to. Para namang mataray, pero sa totoo lang hindi. Mabait lang din siya. Kasi may
ano siya, pinaproject lang siya. So, nalalaman ho namin sa totoo lang, kahit pa magsinungaling ang isang tao, kahit picture lang din, ano, as much as possible, latest picture, kasi nagbabago naman po ang tao, di ba? Gemini. Di ba, nagbabago naman po ang tao. Pero wala tayong responsibilidad na baguhin ng ibang tao. Nasa sa kanila po yun siya. At wala rin po tayong responsibilidad na maghintay kung kailan magbabagong isang tao. Kasi may kanya-kanya ho tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya ho tayong problema. Sa totoo lang, ano. So, dapat asikasuhin din po niya ang kanyang sarili. Ayan. So, kahit picture, alam ho namin. Kaya may mga times na iniiwasan na lang din po yung mga ganang tao. Okay. Share ko lang din, Gemini. And then, ito lang din, ano, Gemini. Kasi, naalala ko yung, dati may nangyari kasi na, kaibigan, tapos hindi na po kami naging kaibigan. Tapos, sinasabi niya sa akin na nagbago na daw po siya. Tapos, nakikita ko yung aura niya. Oh my goodness. Huwag ka na magsinungaling, ano? Huwag ka na mag-effort. Huwag ka nang lalapit-lapit sa akin kung nakikita ko talaga. Nakikita ko talagang aura. Alam ko talaga may something na kakaiba sa'yo. Something na mahirap i-ano sa'yo. So, iniiwasan na lang din. Okay, so, proceed ho tayo sa pangalawang card mo, Gemini. The Two of Fire. Root, sacral, solar plexus, heart, throat, third eye, and then crown. May ibang tao kasi, na maraming pong aura. May ibang tao naman po na may dalawang aura. May iba naman pong tao, isang aura lang din. Tapos may iba naman pong tao na pabago-bago po ng aura. Okay. So, Two of Fire, gawin lang po ng gawin yung mga bagay-bagay na parang wala namang nangyayari, wala ka namang nararamdaman na ganito, ganyan. Tapos parang ayaw mo na. Alam mo, Gemini, pagpatuloy mo lang kahit wala kang nararamdaman na ganun, kahit wala kang nakikitang ganun. Kasi, trusting, kumbaga, trusting God. Trusting your spirit guides. Although, nasa bangin po yan siya. Kung pansin mo, Gemini, eto, nasa cliff po yan sila, nasa dulo na. Oo. Tapos may light pa ho dito. Parang kinakabahan siya, natatakot siya. Parang hindi na klaro. Saan ba ito? Saan ba ako banda? May kasama lagi. May liwanag sa paligid mo. May liwanag na nasa harapan. At may liwanag din po na nasa likuran mo, Gemini. Sa gabi, madilim yung paligid, pero may mga liwanag naman po na nandyan, Gemini. Two of Fire, trusting your spirit guides. Two of Fire is a creative planning for the future, mapping your progress, trusting in the unknown, spirit-inspired ambition, Gemini. So, you have to trust it, Gemini, trusting the process. Hindi mo man siya ma-explain, hindi mo siya nararamdaman, hindi mo siya nakikita, pero you have to trust it, Gemini. Trusting in the unknown, creative planning for the future, trusting the process of co-creation, and engage more deeply in the process of envisioning something new. Actually, you are already making progress, Gemini. So, siguro, parang dadalawang isip ka kung tutuloy mo, ipagpapatuloy mo ba. Pero, you know what, Gemini, kailangan mo siyang ipagpatuloy. Okay? Kasi matagal mo siyang hinintay, matagal mo siyang pinagdarasal. Nung mga panahon na wala pa, nung mga panahon na pinagdarasal mo, umiiyak ka. Oo. Nung nandyan na, nung ginagawa mo na, umiiyak ka pa rin. Oo. Nagiging responsibilidad na kasi yan siya eh. Hindi na siya yung mga pangarap lang, hindi na siya yung dasal-dasal lang, ganun, paniniwala, pag-asa. Kasi gagawin mo na siya, magiging responsibilidad mo siya. Kapag hindi mo kakayanin, syempre, bibigat yung nasa balikat, bibigat yung mga pasan-pasan. So, pinagdasal mo yan siya, Gemini, pagpatuloy mo. You are already making progress. And also, the spirits are working behind the scene. You are divinely supported, Gemini. Divinely guided, Gemini. And then also, may dalawang light kasi na nandito. Yan, no? May mga liwanag nasa harapan at saka nasa likod po ng taong ito. At saka may
ano, oh, 'di ba? May giraffe dito. So, spirit din po 'yan siya. May kasakasama, kumbaga. Naisip ko yung card ng ano full card. 'Di ba, Gemini? Nasa cliff din po 'yun siya. Okay, so the last card is the card of transformation. So this card is number 13. Ayan, changes. Unexpected changes. So sa umpisa, ma-overwhelm pa tayo. Sa umpisa, parang questionin pa natin. Pero you have to trust it, Gemini. Kasi may mga pagbabago na hindi ho natin gusto. Hindi ho tayo magiging komportable sa umpisa. At saka ito, Gemini, I can feel dito na may breakthrough na nangyayari ho sa buhay mo ngayon, ngayong taon na ito. May mangyayaring breakthrough sa'yo sa taong ito. Yung bang malapit ka na doon, dire-diretso, gawin mo lang siya ng gawin, consistent lang talaga, tapos biglang parang nag-stop ka. Tapos, yun pala, siguro kinakailangan ka ng kaibigan mo, relatives mo, or kapatid or tatay, ganun. Tapos biglang, mawala ng focus, nagkaroon po ng distraction, tapos kine-question mo, pagpapatuloy ko ba? Ito ba talaga yung gusto ko? Kasi, Gemini, nasa kalagitnaan ka po ng breakthrough. So, you have to trust it, Gemini. You have to come back, You have to embrace the power. You have the authority to change your life. At ito na yun siya, Gemini. Kasi kapag ka magkakaroon ng breakthrough ang isang tao, may sitwasyon na hindi inaasahan, na hindi siya na-align doon sa gustuhin natin. Pero you have to get back, in your track, Gemini. Umiwas sa mga distraction, focus sa ginagawa, commit sa ginagawa, sa mga gusto mo, Gemini. Kasi you are in the middle of your breakthrough. Pagka nagawa mo siya ng maayos, kapag ka natapos mo ito, na bumalik ka na ito talaga yung gusto mo, ito talaga yung dapat ipagpatuloy, ay nako, napakalaki pong rewards, napakaganda pong rewards. And also this card, yung bang death, birth, even rebirth. As you can see, Gemini, may ingay ng aso. Sa kapitbahay po kasi yun siya. Diba kanina, as I said, sana mas marinig mo. Wait lang ha, try ko lang i-close yung bintana ko natin, Gemini. Kailangan ko kasing tapusin yung reading mo, Gemini. So, as you can see, meron pong phoenix na nandito sa kamay ng batang ito. Ayan, inner child, diba? Innocence. You have this kind of curiosity, new adventure, although ganun ang age siya, pero yung sa puso natin, bata pa rin. Nax! ayan, young at heart, diba, Gemini? At saka yung Gemini, and then also Virgo, ruled by planet Mercury, that is also the planet of youthful. Oh my goodness. So, mas bata. mas bata kasi sa edad mo. Mas bata tignan. Baby face talaga. Yung mga kabatch, yung mga kaibigan na kaedad mo lang din, nako. Oo. Malayo ho talaga. Ikaw, bumabata. Parang reverse yung edad. Nax! Ayan, Virgo and also Gemini. Nung minsan din, as I said, nung minsan na akala nung kausap ni Mother na nag-aaral ho, high school ho ako, ganun. Tapos nung minsan nagpa-BP ako sa isang nurse, Gemini. Tapos tinanong ko siya, okay lang ba sa ganitong edad, 30 plus? Tapos sabi ng nurse sa akin, ha? 30 plus ka na? Kala ko nasa 18, 19 ka. Ay, sorry naman. Ayan, so kung halimbawa nasa mo, big 3, Gemini, Sun, Moon, rising. Oo, may mga ganun, Gemini or Virgo. So, mas bata ka, tignan. Mas bata ka kaysa sa edad mo. Okay. Yan na nga. Virgo din, mga baby face din po yan sila. Transition. Things are happening for your highest good, Gemini. Magkakaroon po ng transition dito. Magkakaroon ka po ng breakthrough. And you are also called to let go of the old pattern, let go of the past, releasing, surrendering, para may mga panibago naman pong darating ho sa'yo, Gemini. Okay, so tignan natin. Wow, star card. Wow. So, wish fulfillment, Gemini. Pagtupad ng kahilingan, number 17. So, siguro birthday mo,
2, 13, or 17, or lagi ka pong nakakakita po ng mga ganung number. Angel number like 222, 1313, 1717, or angel number 111, 1111, 333, 777. Okay, so very significant yung mga ganung number. Okay, so star card, wish fulfillment. May wish pong matutupad ho dito na talagang ikasisiya mo, Gemini. Bakit ganun? Yun na naman po nakita ko. May vision ho kung sasakyan. Car. Or motor, some of you. So, kung limbawa wala sa plano, hindi mo naman afford, so hindi ka talaga makaka-resonate sa sinabi ko. Okay? So, star card is inspiration. You are hopeful. Graceful endings, hopeful new beginnings. You are inspired by the life right now. You are inspired right now. You are starting to recognize the hope that comes from new beginnings. Hopeful for new beginnings after all the changes. Diba yung kanina, yung sa transformation is changes din po yan siya. So, maraming magbabago sa taong ito. Pag umpisa ng taon, parang alanganin, parang ganun. Tapos pagkatapos ng taon, talagang ibang-iba. Talagang magbabago ho yan siya. So, nung January, actually maganda. Oo. Parang may pinakita sa'yo, ano, na kung ipagpapatuloy mo, yun yung mangyayari. The whole year. Tapos ngayong, February, medyo may mga hindrance, pero I can see naman po na you are overcoming those hindrances, overcoming those challenges and obstacles, Gemini. And I can see dito na this month of February, Gemini, you will have your rewards. Kung ipagpapatuloy mo siya, parang yung bang ipapafeel sa'yo, ipapakita, ipaparamdam ho sa'yo, January and then February. And then nasa sa'yo kung ipagpapatuloy mo siya sa March, April, hanggang sa matapos ang taong ito. Kasi pagpapatuloy mo siya, malayong malayo ho yun siya. Marami pong mangyayari, marami pong mararating. At saka yun na nga, as I said, kung matagal mo siyang pinapangarap yung motor, yung sasakyan, this year, Gemini, or next year. Kasi may mga degrees na later part po sa kanila. May iba naman po na advanced talaga. Siguro some of you last year pa po may bagong sasakyan. Kasi third house, 'di ba, connection, communication, transportation din po yan siya. Okay. So bottom of the deck is the Three of Fire. Wow. So wow, maraming adventure, maraming mga journey, marami pong mga travel. Ang third house is local travel, short distance travel. Pero, for some reason, I can feel na some of you, Gemini, pang international travel ho talaga. Pang foreign travel. Oo. Ayan. So, may mga travel dito, Gemini. Exploration. Pag-explore po ng ibang culture, tradition, pag-explore po ng mga places, even meeting new people, expanded social circle, new circle of friends, pwede rin po siyang ganun. And also may something rin po sa siblings mo, Gemini.